Sa kasaysayan ng teknolohiya, may ilang pangalan na hindi lamang produktong ginagamit kundi mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga ito ang Eveready, isang tatak ng baterya na naging simbolo ng liwanag, kahandaan at pag-asa, lalo na noong panahong ang bawat tahanan ay umaasa pa sa simpleng kagamitan upang maipagpatuloy ang kanilang gawain. Ang kasaysayan nito ay hindi lamang salaysay ng pag-unlad sa larangang industrial, kundi kwento ng pagtsatsaga, pagkamalikhain at pagnanais na maiangat ang kalidad ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng enerhiya na maaaring makamit saan man at kailanman. Sa paglalakbay ng pangalang Eveready, makikita ang pag-usbong ng ideya mula sa maliit na imbentong flashlight hanggang sa pagiging pandaigdigang simbolo ng lakas at tibay. Ang simula ng Eveready nakaugat sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, panahong nagsisimula pa lamang umusbong ang mga imbento sa larangan ng elektrisidad at portable lighting. Noong 1896, binuo ng imigranteng si Conrad Hubert ang kumpanyang American Electrical Novelty and Manufacturing Company. Sa panahong iyon, hindi pa lubos na nauunawaan ng publiko ang kahalagahan ng mga portable electric device. Kadalasan ay limitado sa malalaking ilaw, bombilya at mga kagamitang nangangailangan ng kuryente mula sa mga gusali ang teknolohiya. Ngunit nakita ni Hubert ang potensyal ng ideya, isang maliit na liwanag na maaaring dalhin saan man. Sa gitna nito, nakilala niya si David Missel, isang inventor na nagkaroon ng panibagong konsepto ng paglalagay ng dry cell batteries sa isang hawakang tubo upang makagawa ng portable na ilaw. Ang imbensyong ito, na kalaunan ay tatawaging flashlight, ang nagsilbing unang hakbang tungo sa pag-usbong ng tatak na Eveready. Noong 1899, nakuha ng kumpanya ang patent para sa flashlight na disenyo ni Missel. Kasama ng patent, sinimulan ng kumpanya ang malawakang produksyon ng device na ito. Bagaman sa simula hindi pa ganoong katibay ang bateryang gamit nito at hindi pa nagtatagal ang liwanag na nabibigay, naging malaking hakbang iyon sa paglikha ng kauna-unahang kagamitan na nagbibigay sa mga tao ng kapangyarihang magdala ng liwanag kahit wala sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa mga unang taon, ang flashlight ay hindi agad tinanggap bilang mahalagang gamit. Itinuring muna itong novelty item, parang laruan o kakaiba lang na bagay na nakakatawang subukan. Ngunit habang lumilipas ang dekada, unti-unting nakita ng publiko ang halaga at kagamitang nagmumula sa pagkakaroon ng sariling mapagkukunan ng liwanag. Noong 1905, nagkaroon ng mahalagang pagbabago ang kumpanya. Pinalitan ang pangalan at ginawa itong The American Eveready Company. Dito unang lumitaw ang pangalang Eveready na kalaunan ay magiging isang salitang magkasing kahulugan sa tibay at pagiging laging handa. Ang terminong Eveready ay nagpapahiwatig ng pangakong ang produkto ay laging naroon upang magbigay ng lakas, liwanag at lakas ng loob sa mga sandaling kinakailangan ng tao. Sa ganitong simpleng konsepto nakabatay ang buong pagkakakilanlan ng kumpanya, pagiging maasahan, handa sa anumang panahon at sitwasyon at pagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya. Lumawak pa ang kumpanya noong 1914 matapos itong maging bahagi ng National Carbon Company. Ang pagsasanib ng dalawang kumpanyang ito ang nagbigay daan sa mas mabilis na pag-develop at pag-mass produce ng dry cell batteries. Pagdating ng 1917, isinama ito sa Union Carbide na higit pang nagpabilis sa pag-usbong ng Eveready at nagbigay rito ng matatag na infrastruktura upang makapagbigay ng produktong kayang umabot sa ibayong dagat. Sa paglipas ng mga taon, naging pangunahing tagagawa ang Eveready ng mga baterya sa iba't ibang laki. Noong 1907, inilabas ang kauna-unahang modernong AA dry cell battery. Sinundan ito ng AAA battery noong 1911 at iba pang format na sumabay sa pag-usbong ng mga bagong elektroniko. Kasabay ng paglakas na industriya at paglaganap ng teknolohiya, naging mahalaga ring bahagi ng identidad ng Eveready ang kanilang logo, ang pusang itim na kilala bilang Cat O9. Sa unang tingin, maaaring nakakatawang elemento lamang ito, ngunit sa mas malalim na pag-unawa, makikita ang simbolismo nito. Ang itim na pusa ay karaniwang iniugnay sa misteryo o swerte, ngunit ang bersyon ng Eveready ay sumisimbolo sa tibay, katatagan at ideya ng produkto ay may siyam na buhay, katulad ng popular na paniniwala tungkol sa pusa. Ang imahe madaling tandaan, kakaiba at nagsasabi ng mensaheng ang baterya ay hindi basta-basta mauubos. Ang logo ay naging bahagi ng kulturang popular at naging isa sa mga pinaka-iconic na simbolo sa mundo ng portable power. Habang lumalakas ang pangalan ng Eveready sa buong mundo, dahan-dahan din itong nakarating sa Pilipinas. Noong mga 1920s,
nagsimula na makakita ang mga Pilipino ng mga imported na Eveready products sa mga pamilihan. Lumabas ito sa mga old magazine ads at newspapers advertisement noong 1929. Patunay na naghahanap ang mga tao ng maasahang baterya para sa mga transistor radio, flashlight at iba pang kagamitang pinapagana ng kuryente. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng impluwensya ng Estados Unidos kaya't mas madali ang pagpasok ng mga produktong Amerikano. Ang Eveready hindi lamang produkto, naging bahagi ito ng kulturang Pilipino, lalo na sa mga henerasyong lumaki sa panahon kung kailan ang radyo ang pangunahing kasangkapan sa balita at libangan. Dahil sa lumalaking demand, nagkaroon ng lokal na planta ang Eveready sa bansa sa pamamagitan ng National Carbon Philippines Incorporated na matatagpuan sa Mandaluyong. Naging mahalaga ito para sa lokal na produksyon ng dry cell batteries. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng Union Carbide Philippines na nagpatuloy sa paggawa ng Eveready products para sa Pilipino mamimili. Hindi lamang naging sentro ng planta sa pagtutustos ng baterya, naging simbolo ito ng pag-unlad ng industriya at pagbuo ng lokal na trabaho. Marami ang nakinabang dito, mula sa mga trabahador hanggang sa mga negosyanteng nagbebenta ng baterya sa sari-sari store. Sa Cebu naman, nagkaroon ng operasyon ng Eveready kung saan nagpagawa pa sila ng planta para sa produksyon at pag-assemble ng ilang bahagi. Ngunit noong 2011, iniulat na tumigil sa operasyon ng Cebu plant, hudyat ng pagbabago ng takbo ng industriya at kompetisyon mula sa mas murang alternatibong baterya. Gayunpaman, kahit tumigil ang lokal na produksyon, nanatiling kilalang brand ang Eveready sa bansa at patuloy na ibinebenta sa iba't ibang pamilihan. Sa panahon ng kasikatan nito mula dekada 50 hanggang dekada 90, naging bahagi ng anumang tahanan sa Pilipinas ang Eveready. Ang larawan ng pulang bateryang may pusang itim ay tumatak sa alaala ng mga Pilipino. Ginamit ito sa radyo na nakabalandra sa sala kung saan nagtitipon-tipon ng buong pamilya upang makinig sa gabi-gabing drama. Ginamit ito sa flashlight na mahalaga tuwing brownout o pagdating ng bagyo. Ginamit ito sa mga laruan, portable cassette players at iba pang kagamitang humubog sa lumang kabataan. Sa maraming pagkakataon, ang pagkakaroon ng Eveready ay naging simbolo ng kahandaan. Hindi kumpleto ang bahay kung walang extrang batteries at ito ang unang inaabot kapag may emergency. Ngunit tulad ng anumang malaking kumpanya, nagkaroon din ng Eveready ng ilang kontrobersiyang nakaapekto sa pangalan nito. Kahit hindi direktang kaugnay sa operasyon sa Pilipinas, sa India, ang Eveready Industries India Ltd na dating kilala bilang Union Carbide India Limited ay nasangkot sa isang pinakamalalang industrial disaster sa kasaysayan noong dekada 80. Kahit ang kontrobersiyang ito ay hindi tumutukoy sa paggawa ng baterya, napagsanib sa pangalan ng Union Carbide ang pangyaring nag-iwan ng madilim na bahagi sa kasaysayan nito. Bagaman nanatili ang Eveready bilang tatak ng baterya na minahal ng maraming bansa, kailangan pa ring linawin na ang sakunang ito ay may mas malawak na kontekstong hindi tuwirang nakapaloob sa kanilang battery division. Ito ay isang hiwalay na isyong tumama sa industriya ng kemikal at hindi aktwal na produkto ng baterya. Sa paglipas ng mga taon, nagbago rin ang pagmamayari ng Eveready. Sa kasalukuyan, hawak ito ng Energizer Holdings Incorporated, ang kumpanyang nagmamayari rin ng Energizer batteries. Mula noong mabuo ang parent company na ito, pinagsanib nila ang lakas ng dalawa sa pinakatanyag na battery brands, bagamat nanatiling magkahiwalay ang kanilang brand identity. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng Eveready ay nagsisilbing salamin ng pag-unlad ng teknolohiya at pangangailangan ng tao. Mula sa maliit na imbensyon ng flashlight hanggang sa modernong bateryang ginagamit ngayon, ang Eveready ay naging taga-suporta ng libu-libong sandali sa buhay ng bawat gumagamit nito. Kasama ito sa mga gabing kinakailangan ng ilaw, sa mga radyo ng mga lolo at lola, sa mga laruan ng kabataan at sa mga sandaling ang tanging pag-asa ay ang lakas ng baterya. Ang pusang itim na logo nito ay maaaring payak sa unang tingin ngunit nagtataglay ng simbolismo ng tibay at pagiging handang sumusuporta anumang oras. Ang kwento ng Eveready hindi lamang tungkol sa enerhiya o produkto, ito ay kwento ng pang-araw-araw na lakas na nagbibigay liwanag, pag-asa at tibay. Habang lumalaki ang mundo at tumataas ang pangailangan para sa modernong teknolohiya, nananatiling nakatatak sa alaala ang simpleng pangakong dala nito. Laging handa, laging may lakas, isang pangakong Eveready. Eveready Super Heavy Duty Batteries, providing dependable, portable power.